Noong Lunes, 12 taon, namula ng salakayin ng ISIS ang Yazidi sa Iraqi Kurdistan kung saan libo-libo ang pinatay at libo-libo pang iba ang dinukot at inalipin, karamihan ay kababaihan at bata. Kinilala ng United Nations at mas maraming bansa tulad ng Estados Unidos, United Kingdom at kamakailan ay Alemanya ang mga karumal-dumal na krimen bilang genocide. Hindi pa rin formal na kinikilala ng Israel ang genocide ng mga Yazidi kahit hindi naman pinagtatalunan ng kanilang mga opisyal ang lawak o uri ng krimen ng ISIS. Isang aktivistang Hudyo na Kurdo ang nagsimula ng bagong hakbang para baguhin iyon. Kasama ko ngayon sa studio si Eliana Elian, isang Kurdo-Hudyong political analyst mula Tel Aviv. Salamat Eliana sa pagdalo dito sa studio ng I24 News. Salamat din. Kasama rin natin mula sa Germany si Aram Akil, isang eksperto sa karapatan ng minoryang Kurdo, saksi sa genocide ng mga Yazidi at isa ring survivor na naging bihag ng ISIS. Aram, Eliana, salamat sa inyong dalawa sa pagsama na yon. Marami tayong pag-uusapan pero Eliana, gusto kong magsimula sa iyo. Bago natin talakayin ang posisyon ng Israel, pwede mo ba kaming ibalik sa Agosto 2014? Ano nga ba talaga ang ginawa ng ISIS sa komunidad ng mga Yazidi? Noong Agosto 3, 2014, naglunsad ang ISIS ng pag-atake mula Mosul papuntang Shenyar, ang makasaysayang lupain ng mga Yazidi. Daan-daang libong tao ang tumakas sa bundok ng Sinjar para subukang makaligtas. 10 araw silang naipit doon na walang pagkain o tubig sa 45 degree na init. Marami ang namatay at marami rin ang napilit ang iwan ang mahal sa buhay para magpatuloy sa kaligtasan. Samantala, libo-libong Yazidi ang pinatay. Higit sa 5,000 Yazidi na kalalakihan at matatandang kababaihan. At ang mga kababaihan at batang babae ay dinukot at ibinenta sa sexual na pang-aalipin. Nagtayo ang ISIS ng mga formal na pamilihan ng alipin kung saan ibinebenta nila ang mga batang babae na kasing bata ng 5 taong gulang. Labis silang nagdusa bilang paulit-ulit na ibinentang alipin. Hanggang ngayon, mahigit 2,500 Yazidi na babae at batang babae ang nawawala pa rin. Wow! Sa tingin mo ba dapat kilalanin ng Israel bilang genocide ang mga krimeng ito? Ano ang gusto mong gawin ng pamahalaan at Knesset ng Israel? Gusto kong makita na maisama ulit ito sa pambansang adyenda para maghain ng panukalang batas na opisyal na kikilala dito bilang isang genocide. Sabi nga ni Foreign Minister Gideon Sa'ar kamakailan, hindi kailanman huli ang gumawa ng tama. Naniniwala ako na maraming tao sa pamahalaan sa Knesset ang matagal ng kaibigan at taga-suporta ng mga Kurds at tagapagtaguyod ng karapatang pantao at ng mga katutubong minorya sa gitnang silangan. Naniniwala akong moral na obligasyon ito at panahon na para simulan ang pagtalakay at ibalik sa atyenda. Binanggit mo ang sinabi ni Gideon Sa'ar tungkol sa Armenian genocide na muling isinama kamakailan sa adyenda ng Israeli Knesset pero di pa formal. Sa Yazidi genocide naman, hindi pinagtalunan ng Israel ang nangyari at nasa adyenda na ito noong 2017. Tinalakay ito sa Knesset pero hindi na ipasa. Kaya bakit hanggang ngayon hindi pa rin formal na kinikilala ng Israel ang genocide? Iba siyempre ang mga kalagayan noong 2017. Madalas, sa kasamaang palad, kailangang timbangin ng Israel ang moral na obligasyon at mga realidad at konsiderasyong pampolitika. At ang pagkilala sa genocide ng mga Yazidi ay maaaring nagbukas ng pintuan para kilalanin din ang iba pang mga genocide, gaya ng nabanggit mo rin. At syempre, isinasaalang-alang ng Israel ang relasyon nito sa Turkey. Ngunit ngayon, nasa ibang realidad na tayo. Nasa mundo na tayo pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Hindi lang tinutuluyan at pinupundohan ng Turkey ang Hamas, kundi palagi pa nitong inaakusahan ng Israel ng genocide na hindi naman ginagawa at patuloy na kinikwestiyon ang karapatan ng Israel na umiral. Ibang-iba na ang ating pampolitikang realidad ngayon. Hindi dapat politika ang basehan ng pagkilala sa genocide, kundi moralidad. Pero naniniwala ako na ngayon ay iba na ang mga kalagayan. At sana ay magbigay ito ng pagkakataon na muling mailagay ito sa usapan. At sa wakas ay kilalanin ito at itama ang mali. Mahusay mong naibabalik ito sa sentro ng atensyon. Gusto ko ring isali si Aram na yon dahil may dala kang nakakaintrigang pananaw. Naging bihag ka ng ISIS sa Syria ng 9 na buwan. Ikaw mismo ang nakasaksi ng henosidyo laban sa mga Yazidi. Ano ang nais mo malaman ng mga tao sa Israel tungkol sa ginawa ng ISIS sa mga Yazidi? Salamat Nicole sa pagtutok sa mahalagang paksa at pag-alala sa mga biktima.
Bilang isang taong nakasaksi sa buong genocide at nagdokumento nito sa pamamagitan ng larawan, nagbigay ng agarang tulong at naghanap sa mga nawawalang tao doon. Dapat malaman ng mga Israeli na magkasama tayong lumalaban sa mga jihadist na grupo tulad ng Al-Qaeda, ISIS at Hamas. Naibahagi na ni Eliana ng detalyado ang mga nangyari noong 2014 sa panahon ng genocide. Gusto kong bigyan diin ng isang mensahe, napakaikli at simpleng mensahe na ang ISIS ay Hamas. At maaring magkaiba ang kanilang mga pangalan, pero iisa ang mapanirang ideolohiya nila, ang pang-atake sa mga taong naiiba sa kanila sa rehiyon. Kaya anumang pagkatalo ng ISIS sa rehiyon ng Kurdistan ay pagkatalo rin ng ideolohiyang nagpapalakas sa Hamas. Kaya iisa lang ang banta. Kaya napakahalaga para sa ating lahat ang pampulitikang pagkilala sa genocide ng mga Yazidi. Dapat tayong magsalita ng malakas laban sa ekstremistang ideolohiyang patuloy na nagbabantat sa atin ngayon. Kaya ang mga Kurdish at lalo na ang relihiyosong minoryang Yazidi ay matagal na naging matibay na hadlang laban sa mga jihadist kahit na limitado lang ang kanilang kakayahan at pinagkukunan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kailangan natin ng matibay na rehiyonal na koalisyon laban sa kanila. Sinabi mong ang ISIS ay Hamas. Maari mo bang ipaliwanag pa? Ano ang pagkakatulad ng karanasan ng mga Yazidi at ng pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, pati ang krisis ng mga bihag sa Israel? Sa totoo lang, maraming masakit na punto at maraming pagkakatulad. Sa parehong kaso ng Oktubre 7 at ng genocide sa mga Yazidi, sinadya talagang targetin at atakihin ang mga sibilyan, pinatay, sexual, na inabuso at dinukot. Madaling dinukot ng ISIS at Hamas ang mga kabataang babae at bata, at lahat ng mga kalupitang ito ay pinagtanggol ng ekstremistang propaganda na pinamunahan ng mga media outlet ng Qatar at Turkey noon at maging naong ika-7 ng Oktubre. Kaya nakita natin kung paano ginamit mismo ng Hamas ang kaparehong mga paraan ng ISIS at Al-Qaeda. Hinahangad nilang alisin ang pagkatao ng kanilang mga biktima at ipinagdiriwang nila ang terorismo bilang isang pampolitika at panrelihiyong kasangkapan. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaisa ng mga nakaligtas at ng mga Kurdo at mga Hudyo. Kapag sinabi nating hindi na mauulit, dapat ito ay para sa lahat. Ang pagkilala sa genocide ng mga Yazidi at ang pakikiisa sa mga biktima ng Oktubre 7 ay hindi magkaibang layunin. Bahagi ito ng iisang laban kontra sa ekstremismong henosidyal. Kamakailan, nakatayo ka sa tabi ng isang biktima ng Yazidi genocide. Nakilala mo si Fauzia Amin Sido, isang Yazidi na dinukot ng ISIS noong bata pa siya at kalaunan ay ipinuslit sa Gaza. Nanatili siya roon ng 10 taon bago na iligtas ng IDF noong 2024, gaya ng makikita sa mga larawang ito. Ano ang sinabi niya tungkol sa karanasan niya? Ano ang ipinapakita ng kaso niya tungkol sa network na humawak sa mga bihag na Yazidi matagal matapos mawala sa ISIS ang kontrol nito sa teritoryo? Sa totoo lang, ang pagkikita namin ni Fauzia ng personal ay napaka-emosyonal dahil ipinapakita ng kanyang kwento na hindi nawala ang network ng ISIS na mawala sa ISIS ang kontrol nito sa teritoryo. Kaya tinihis niya ang 10 taon ng matinding takot. At ang pinakatumatak sa akin ay sana ay nakalaya na siya ng mas maaga matapos palayain ng mga puwersang Kurdish ang huling kuta ng ISIS sa lungsod ng Deir Azor. Nanatili siyang nakakulong dahil itinago siya ng mga babae ng ISIS. Itinuturing siyang premyo para sa kanilang mga lalaki. Kaya isipin mo, kahit sa loob ng mga kampo ng detensyon, tinakot ng mga babaeng ISIS na papatayin ang kanyang mga anak kung tatakas siya o isisiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Pinapakita nito ang lalim ng indoktrinasyon at kalupitan ng mga jihadist Islamista. Ibinigay siya ng ISIS kay Hamas sa pamamagitan ng Turkey, sapa sa Egypt at talaunan sa Gaza. Hindi kailanman sumuko si Fauzia. Matapang niyang ginamit ang social media para makipag-ugnayan sa mundo. Dahil sa IDF, naging posible ang kanyang pagliligtas. At ang kaso ni Fauzia ay nagpapakita na ang ISIS ay may mga network na umaabot sa labas ng Syria at kabilang na ang Gaza. Kaya hindi si Fauzia ang nag-iisang Kurdish Yazidi na batang babaeng dinala roon. Binanggit niya ang iba pang kaso at labis siyang nadismaya. Sa kasamaang palad, nadismaya siya sa nangyayari sa Syria kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang rehimen na kaalyado ng jihadist Al-Qaeda at tinanggap ng pandaigdigang komunidad. Kaya para sa kanya, yon ay isang babala na paano nananatiling malaya ang mga kriminal na ito na dumukot sa kanya.
at paano pa sila nagkakaroon ng kapangyarihan. At ginagagawa pa rin nila ang parehong talupitan laban sa mga relihiyosong minorya sa reyon. Kaya malaking pagkadismaya yon para sa kanya. Ano ang kanyang mensahe ngayon matapos siyang palayain kung labis siyang nadismaya sa nangyayari sa rehiyon? Malakas siyang nananawagan at ikinukwento ang nangyari sa kanya hindi lang para sa mga Yazidi. Para sa mga batang babae ng Kurdish Yazidi na dinukot, pati na rin sa mga batang babae ng Druze at Alawite na dinukot. Isa siya sa mga kilalang boses na tumitindig laban sa mga jihadist. Kailangan kong sabihin na siya ay isang matatag na tinig at malaya na namumuhay sa Alemanya mula halos 2 taon. Nakuha niya ang lakas para muling buuin ang bagong buhay at ipinagpapatuloy ang laban. Kamanghamanghayang marinig. Eliana, bumabalik ito sa usapin ng pagkilala sa genocide. Formal na kinilala ng Alemanya ang genocide ng mga Yazidi noong 2023 matapos ang ilang taong kampanya ng mga nakaligtas at aktivista. Ngayon, kung ibabaling natin ang atensyon sa Israel, ano magiging kahulugan ng formal na pagkilala ng Israel sa genocide ng mga Yazidi para sa mga nakaligtas tulad ni Fauzia? Una sa lahat, ang pagkilala ay tungkol sa pagpapanatili ng alaala. Ito ay tungkol sa pagtanggap at pag-amin sa mga nangyari. Alam natin, lalo na pagkatapos ng Oktubre 7, kung ano ang pakiramdam ng makaranas ng kalupitan at sa pinakamabuting kalagayan, wala lang din ginagawa ang iba. Sa pinakamasamang sitwasyon, hindi ko na kailangan pag-usapan yon. Isa itong moral na obligasyon at tungkol din ito sa pagtutol sa ganitong kaisipang jihadista, itong ideolohiya na malinaw na ipinaliwanag ni Adam. Ito ay mga puwersang tinitingnan ang mga babaeng Kurdish, babaeng Yazidi, at babaeng Hudyo bilang mga samsam na kukunin at ibebenta. Hindi nila tayo nakikita bilang mga tao na karapat-dapat protektahan at ingatan, kundi bilang mga hayop na paulit-ulit na ibinebenta. Ito ang uri ng pag-iisip na kinakaharap natin sa gitnang silangan. Ang ganitong pag-iisip ay tiyak na hindi pa nawawala. Umiiral pa rin ito. At isa sa mga paraan para labanan natin ito ay ang manindigan ng may moralidad at makataong pakikiisa sa mga biktima at itaas ang ating mga tinig. Kasama ng lahat ng iba pang mga bansang kanluranin na kinilala na ang Yazidi genocide bilang kung ano talaga ito, isang genocide. Huwag kang magwalang kibo habang pinadadanak ang dugo ng kapwa mo. Natutunan natin ito sa Torah at dapat sundin ito ng Estadong Hudyo. Totoo, kayo ni Aram ay tunay na tinig ng mga Yazidi at patuloy na nagbibigay pagkilala sa kanila ngayon. Eliana, Aram, salamat sa inyong dalawa sa pag-aambag sa usapan at pagbibigay kaalaman sa amin at sa mga manonood tungkol sa lagay natin, 12 taon matapos ang genocide ng mga Yazidi. Salamat sa inyong dalawa.